Kabanata 17. Mag-advance sa antas ng dalawa. Tagasalin. Larbre Studio Editor. Larbre Studio. Tikoka. Sa dagat ng Bohai, si Wang Xian ay lumubog sa tabi ng mga oliba at pinupukaw ito. Kinuha ang 0.1 Dragon Energy. Kinuha ang 0.3 Dragon Energy. Natapos ang 1,000 Dragon Energy. Nagbago sa banal na antas ng Dragon. Panipi. Matapos kinain ni Wang Xian ang ilang mga flounder ng oliba, ang notification ng system ay tumunog sa kanyang isipan. Agad na naramdaman ni Wang Xian ang kanyang napakalaking kapangyarihan na bumagsak mula sa kanyang katawan. Tikoka. Ang mga buto sa buong katawan niya ay naglalabas ng mga malulutong na tunog. Ang 40 sentimetro na katawan ng dragon ay lumago ng mas mahaba sa humigit kumulang 1 metro ang haba. Sa ngayon, ang buong katawan ni Wang Xian ay nagbibigay ng isang gintong glow. Ang napakalaking lakas ay lumubog sa tubig sa dagat sa paligid niya. Nai-update ng Enbing, T. May advanced ako sa antas ng dalawa. Nararapat ang napakalawak na kapangyarihan mula sa kanyang katawan, hindi maitago ni Wang Xian ang kanyang nakapupukaw na ekspresyon. Ang bawat scale at buto sa kanyang buong katawan ay lubos na pinahusay, lalo na ang mga claws. Siya ay puno ng makapangyarihang sumabog na puwersa. Dagendong. Ang tubig sa dagat sa paligid niya ay nag-ripple habang umuungol ang dragon. Naging mas malakas ako nang hindi bababa sa 10 beses. Naramdaman ni Wang Xian ang napakalawak na lakas sa loob ng kanyang katawan. Inilibot niya ang kanyang mga claws at sumulyap sa malaking bato sa gilid. Sa pamamagitan ng isang swing, si Wang Xian ay kumala sa matibay na malaking bato. Napakalakas ko kahit na hindi ko nakuha ang superpower. Kung mayroon akong sapat na enerhiya ng dragon upang linangin ang aking superpower, lalago ako ng mas mabisang. Panipi. Ang banal na dragon ay ang parehong dragon noong sinimulan lamang niyang isagawa ang pagbabagong anyo ng banal na dragon. Ang mga superpower ay mga bagay tulad ng infernos, kasalukuyang tubig, pamog na nagyelo, at mga balangkas. Maaari niyang mapalago ang kanyang claw na mas mahaba sa dragon energy habang ang superpower ay kinakailangan para mapahusay ang kakayahang umangkop ng kanyang katawan, pagkuha ng mga pamamaraan tulad ng pag-iwas ng apoy at tubig, at pagbuo ng kuryente. Ang lahat ng mga kinakailangang enerhiya ng dragon para sa pag-upgrade. Ang kasalukuyang Wang Xian ay nagmamay-ari lamang ng pisikal na katawan ng isang banal na dragon ngunit ang superpower nito. Gayunpaman, ang pisikal na katawan lamang ay sapat na nakakatakot. Nasa antas na lang ako ngayon at ang kapangyarihan ay hindi kapani-paniwalang malakas kahit na bago ako makarating sa aking unang pagbabagong anyo. Kapag nakamit ko ang siyam na pagbabagong anyo ng Divine Dragon, nangangahulugan ba na maaari kong gumala sa buong universo? Panipi. Si Wang Xian ay nakakaramdam ng pagkahilig. Siya swam sa siklam hindi kalayuan sa kanya at pinaalalahanan ng Clam Girl na magsakop ng masigasig bago siya bumalik sa baybayin. Unti-unting naging madilim ang langit. Ang kanyang bilis ay itinuturing na mabilis dahil siya ay sumulong sa isang antas sa loob ng isang araw. Ngunit kakailanganin nito ang 10,000 puntos ng Dragon Energy upang sumulong sa antas ng 3. Kasunod nito, ang bawat antas ng pagsulong ay nangangailangan ng 10 beses ang enerhiya ng dragon. Ang pagsulong sa antas sa mga unang yugto ay magiging mabilis, ngunit magiging mas mahirap ito habang nagpapatuloy ito sa mga susunod na yugto. Matapos ang 2 antas ng pagsulong, ang kanyang bilis ay napakabilis na maaari siyang lumangoy ng 15 metro bawat segundo. Iyon ay paraan ng mas mabilis kaysa sa maraming uri ng isda. Ang lahi ng dragon ay ipinanganak ng mga pinuno. Si Wang Xian ay lumubog sa baybayin. Sa kanyang paglalakbay, nahuli niya ang ilang mga lobsters at swimming crab. 2 lobsters na halos 1.5 kilograms bawat isa at 6 na swimming crab. Panipi. Inilagay ni Wang Xian ang kanyang damit pagkatapos na siya ay wala sa dagat. Ngumisi siya habang tinitingnan niya ang mga perlas, lobsters at ang mga swimming crab sa kanyang mga kamay. Matapos ilagay ang kanyang damit, tumungo siya. Boom! Si Wang Xian ay kumuha ng banayad na paglukso sa baybayin. Tulad ng ginawa niya, nasa lupa siya ng 4 na metro. Kumuha siya ng isang bato mula sa lupa at dinurog ito. Napakalakas ko ngayon. Natuwa si Wang Xian. Natagpuan niya ang isang bag upang aipak ang mga lobsters at ang mga swimming crab bago siya lumakad patungo sa pasukan ng isang resort na hindi kalayuan sa kanya. Para sa mga alalahanin sa kaligtasan, pinaro din niya ang kanyang motor na Harley doon. Vroom! Sumakay si Wang Xian sa kanyang motorsiklo matapos ilagay ang mga lobsters at ang mga swimming crab sa isang ligtas na lokasyon. Di nagtagal, humakbang siya sa kanyang accelerator at bumalik sa paaralan. Ang aking reaksyon at paningin ay napabuti ng malaki pagkatapos ng pagsulong sa antas ng 2. Bahagyang pinaliit ni Wang Xian ang kanyang mga mata habang sinulyapan niya ang motorsiklo na nakasakay siya. Batay sa bilis na nakasakay siya ngayon, ito ay isang kabuuang basura para sa tulad ng isang binagong motorsiklo. Matapos ang milyon-milyong dolyar na halaga ng pagbabago, ang bilis ng mabibigat na motor na ito ay maaaring umabot sa isang nakakatakot na antas. Ang maximum na bilis para sa Harley na ito ay 377 km bawat oras. Upang makagawa ng isang paghahambing, ang maximum na bilis ng kotse ng isang Bugatti Veyron na may panimulang presyo na higit sa 20 milyon ay 405 km lamang bawat oras. Ang binagong Harley na ito ay mabilis na nag-freak. Ang kakayahan ng pagpabilis ay mas mabilis kaysa sa isang sports car. Ibinigay ang pagganap ng Harley, ang mga sports car na nagkakahalaga ng ilang milyon ay hindi maihahambing dito. Subukan natin ang bilis ng mabibigat na motor na ito. Si Wang Xian ay sabik na subukan ito. Noong nakaraan, ang pagkakataon na mapanganib ang kanyang buhay ay mataas kung siya ay isang aksidente sa motorsiklo na ito. Sa makatuwid, hindi siya naglakas loob na magmaneho ng napakabilis. Ngunit ngayon, ang lakas ni Wang Xian ay lubos na pinahusay. Kahit na naglalakbay siya sa 200 km bawat oras, masisiguro niya ang kanyang sariling kaligtasan kung mayroong mga aksidente. Bukod na ibinigay ang kanyang kasalukuyang bilis ng reaksyon, magiging ligtas siya. Ang rehiyon na malapit sa karagatan ay sa halip remote. Hindi maraming mga kotse ang maaaring makita sa kalsada. Sinimulan ni Wang Xian na baguhin ang mga gears at humakbang ng husto sa kanyang accelerator. Vroom! Ang makina ng motorsiklo ay sumabog ng malakas at malinaw na tunog. Ang sulok ng labi ni Wang Xian ay bahagyang iginuhit nang tumingin siya sa bilis ng bilis. Sa loob ng 5 segundo, ang bilis ay tumaas sa 100 km bawat oras at sa lalong madaling panahon, tatama ito ng 180. Ang bilis ng 180 km bawat oras ay nakakatakot na dahil ang mga puno sa bawat panig ay gumagalaw sa isang nakakatakot na bilis. Mahusay ang pakiramdam.
Hindi nakakagulat na maraming tao ang naghahanap ng mga kasiyahan mula sa panghuli bilis hanggang sa gastos nito sa kanilang buhay. Masarap talaga ang pakiramdam nito. Panipi. Gamit ang kanyang helmet, nag-zoom si Wang Xian sa kanyang motorsiklo sa kanyang chirpy mode. Vroom. Noon lang, biglang narinig ni Wang Xian ang mga makina na naka-vrooming mula sa likuran. Shoot. Panipi. Ang isang pares ng mga sports car na dumaan sa kanyang motorsiklo tulad ng Phantoms. Ang kanilang bilis ay tumama ng hindi bababa sa 200 kilometro bawat oras. Panipi. Si Wang Xian ay bahagyang natigilan habang pinapanood niya ang mga sports car na naabutan siya. Gayunpaman, hindi niya hinabol ang mga ito sa kabila ng kanyang pagmamataas. Binawasan ni Wang Xian ang kanyang bilis sa paligid ng 70 kilometro bawat oras bago pa man umabot. Nang gumawa siya ng pagliko, nakita niya ang tatlong mga sports car na naglinya sa isang tuwid at maayos na hilera. Mukhang naghahanda sila para sa bagong pag-ikot ng isang kompetisyon. Ang pagkakaroon ni Wang Xian ay agad na iginuhit ang pansin mula sa tatlong mga sports car, isang Ferrari, isang Lamborghini Aventador, at isang Maserati. Hoy, tiyuhin, lahi tayo. Panipi. Isang batang babae ang lumabas mula sa kotse ng Maserati. Bahagyang itinaas niya ang kanyang baba at tiningnan si Wang Xian sa isang nakakapukaw na paraan. Oo, bro. Ang iyong kasanayan sa pagmamaneho ay tila mabuti. Magsaya tayo. Matapos ang batang babae, ang bintana ay nasugatan sa Ferrari habang may tumawag sa kanya. Oo, bro, halika. Ang bintana ng Lamborghini ay gumulong din habang ang driver ay tumawag sa kanya. Hindi, okay lang. Umiling-iling si Wang Xian dahil wala siyang pakiramdam sa karera ng kotse laban sa mga batang ito na ipinanganak na may isang kutsara ng pilak sa kanilang bibig. Ikaw manok, sino mang nawala ng tawag sa akin na ina? Burahin ka, huwag maging duwag. Ang batang babae na nagsalita kay Wang Xian ay unang nagturo ng isang gitnang daliri at nag-jeer sa kanya. Isa. Xiaowan, anong bagay na walang kaparekan ang iyong spouting sa murang edad? Dahan-daang magmaneho. Sino ang nagsasabi na maaari kang lumaban? Isang magandang batang babae na nakaupo sa tabi ng batang babae na sumulyap sa kanya. Hey hey, itinapon ng binibining ang kanyang dila at sinakian si Wang Xian. Huwag maging isang pupi at lumaban tulad ng isang tao.